Nalig sa Diyos. Praise the Lord! Simple, ang tatak ng ulan ay pagsasabi ko sa inyo, mga anak, umiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Mga anak, umiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Isa ka ba sa dahilan ng pagluha ko? Ang kasalanan mo ba ay isa sa dahilan ng pagluha ko? Kaya hindi lamang kasabihan na ang ulan ay luha ng Diyos. Yan ay buong katotohanan. Sinyalis na ang Diyos hanggang ngayon ay lumuluha pa rin dahil nanganganib pa kayo na mapunta sa impyerno. Sa dakdang araw, sa dakdang panahon, malalaman ninyo ang pagsisisi ay huli na. Kaya ang pagsisisi dapat ay ngayon na. Kapag darating ang araw na hindi natatanggapin ng Diyos, kahit anong pagsisisi yan. Kapag ito na ang araw na itinakda ng Diyos para sa inyo, para kayo ay magsisi at bumalik sa piling ng Diyos. Lord, Amen! Ang tinig ko narito lamang sa katawan ng babae. Ang tinig ko ay napakahiwaga. Ang tinig ko ay siyang tumipon sa mga nauna na. Makinig kayo. Mahirap sa umpisa, palabasin ang tinig ko. Pero habang tumatagal, maluwag na to. Makinig kayo. Ang hindi naniniwala. Ngayon, sa tinig ko, sa maniwala kayo sa hindi, may mangyayaring paramdam ako sa buhay niyo para masabi niyo, totoo. Totoo. Totoo na kapag hindi nagbago ang tao ay mapapahamak. Gagawin ko yan doon sa mga hindi magtitiwala sa tinig ko. God is good all the time. All the time! Kung di nyo kilala ang Diyos, tawagin ang Jesus, anak ni David, tulungan mo akong makilala ka. Sapagkat gusto ko sa langit na punta. Jesus, anak ni David, tulungan mo kung maunawaan na ang tinig mo na lumalabas sa bibig ng babae ay talagang lang sa'yo. Jesus, anak ni David, help me. Doon sa mga nandito na naunawaan na ang tinig nito ay pag-ari ng Diyos, mayroon kayong isang gift. Mayroon kayong tatanggaping gift ngayon. Pakitaas ang kamay, kanang kamay, ng mga naniniwala na ang tinig na lumalabas ay pag-aari ng banal na Espiritu. May isang gift na ibibigay sa inyo ang Diyos ngayon. Walang pilit ito. Doon lang naniniwala na ang tinig ay pag-aari ng Holy Spirit. May isang gift na ibibigay sa inyo. Kanan. Kanan, kanan. Ay nasadyak na sa kahirapan. At ayaw nyo na maghirap pa. Hindi nyo na ako maunawaan. Subalit na lang ko, dahil lang. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng gift ng pagkaunawa na totoo nga ang aking salita. Umiiyak ako, di niya nakikita sapagkat ang katawan ng babae ay ikaw pa rin. Umiiyak ako. Umiiyak ako. Kung alam mo naman ang ginawa ng Diyos, bakit natako si Jesus? Kung alam niyo lamang kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, para kayo maligtas at huwag kayo mapunta sa impyerno. Kung alam niyo lamang yan, hindi na kayo mag-aalinlangan.
Pero nauunawaan ko pa rin kayo. Tao nga kayo. Marupok! At walang tiwala sa Diyos. Hanggang bibig lamang kayo. Pero di ko makita sa mga puso na ako talaga hinahanap niya. Kailan niyo pa ako hahanapin? Kapag wala na kayong lakas? Kapag napahamak na kayo? At yan na ang mangyayari sa tao na hindi naglalaga ng tiwala sa Diyos. Sige, ang Diyos ay mahabagin, subalit may hangganan din. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, subalit ang lahat ng bagay ay may katapusan at huwag niyang kalilimutan. Lahat ay maglalaho, lahat ay mapaparang, subalit ang pag-ibig ng Diyos, yan lamang ang mananatili magpakailangan. At kung gusto niyo tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, magtiwala kayo na kayo kinakausap ng Diyos ngayon. Hindi ito din. Pagkat hindi naging madali sa babae, dumaan siya sa pagsubok bago niya nakamtan ang tinig na ito. Iniwan niya ang buhay niya. Ibinigay niya full time para sa Diyos. Ang impyerno ayaw ng Diyos, subalit ginawa para kay Satanas. Nasa sa inyo yan kung sasama kayo kay Satanas. Ayaw sa mga ginagawa niyo araw-araw. Malalaman niyo kung sasama nga kayo kay Satanas. Galing kayo rito ng pilit. Unawain ang sinasabi ko. Kung hindi ang Diyos, wala kayo rito. Pero bakit narito kayo? Hindi ito aksidente. Makinig kayo sapagat na isang taong pinagkalooban. Nandiyan sa magsalita ngayon dito. Kung paano niya, isasabihin ang buhay niya, siya nakakala. Makinig kayo sapagat hindi ito basta tao lamang. Ito ay tao na kausap na rin ang tinig. At kung ano naging buhay niya, pagkatapos niya marinig ang tinig. Medyo kinakabahan ako kasi hindi ko akalain dahil kahapon, kagabi, nag-asa ako pwede mag-share pero hindi na bigay yung sagot. So, hindi ako prepare. Siguro kaya ganun yung sagot sa akin dahil ang mga bagay naman dapat na binabahagi natin na hindi naman dapat na kinakabisado. Or pipiliin mo lang yung salita na hindi naman dapat sa'yo manggaling. Hindi manggaling dun sa Holy Spirit, kung saan yun yung nag-guide sa'yo. So, ako, for 31 years, marami akong pinagdaanan sa buhay ko mula bata pa ako na madalas talaga malapit ako sa panganib. Panganib na pwedeng
ikasabi ng buhay ko, pero madalas na lagi ako nasisave. Nasisave sa mga disgrasya, tulad ng nakita ko hulugan ng bakal na ginagawa sa isang restaurant, pero inibila na lang ang layo sa ulo ko. Yung time na yun, nangyari yun, wala ako ngayon dito. Marami na akong napasa na car accident na pwede din ito wala ako. Pero, nandiyan si God, ano siya may plano siya para sa akin, alam ko, kaya hanggang ngayon nandito ako. Maaaring nakikita ng ibang miyembro, nawawala ako, pero may dahilan yun. Dahilan na para sa sarili kong pagkaunawa, para sa pagharap ko rin sa inyo, dahil hindi naman madali sa ganitong edad na umarap sa inyo na hindi ka rin sigurado sa sarili mo. So ako, yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo, hindi lang yun kumaan. Kung hindi, naging reference na yun sa buhay ko. Reference kung saan, babalikan mo kung saan ka nagkamali at dapat napalikan mo para hindi mo na maulit pa yung mga pagkakamaling ginawa ko. So yung pagbabago, dapat hindi lang sa bibig, hindi lang sa paggawa, kundi lang gagaling sa puso mo. At yun ang gusto ko ipakita na ang pagbabago hindi lang dahil sinabi ko, hindi lang dahil pinipilit ako, hindi lang dahil naging malapit kami, naging magkaibigan kami, kung hindi dahil sa puso ko. Puso ko nagsasabi na naniniwala ako. Puso ko nagsasabi na at nakakakita, hindi lang ang mata ko. Kasi kung ang mata nyo lang ang pagaganahin ninyo, marami kayong makikitang magiging malaking question sa isip ninyo. So, ang pinapagana pagdating sa faith yung puso, hindi ang mata lang at hindi ang tenga lang. Dahil ang puso lang ang nakakakita ng katotohanan sa kung anong nagaganap sa inyo. Ang tanging may kapayo ko lang, lahat naman ng tao nagkakamali, so lagi namang open si God para patawarin kayo at magbalik loob kayo. Magbalik loob, hindi para sabihin na, ay okay lang yan, lagi naman ako tatanggapin. So pwede na ako magkamali palagi, hindi ganon. So pag nagkamali ka, kids, at alam mo may nagsasalita sa harapan, dapat nakikinig ka. So isang utos niya ni Lord, di ba, ni God, na dapat kung may nagsasalita, nakikinig ka. Kasi, pwede yung sinasabi ng tao na sa harapan ninyo makatulong sa pagpapalago ng faith ninyo sa buhay nyo. Di ba, kids? So, lahat ng pagkakamaling pinagdaanan ko, natuto ako doon. Natutunan kong lahat kung papaano. Tumalikod ako, nasaktan ako, umiyak ako, at ngayon, binubuo ko yung sarili ko at unti-unti na malapit na matatapos na yung pinagdaanan ko. Na sana, ang dinadasal ko, hindi ninyo pagdaanan. Na tama naman ang tingin maraming bagay sa buhay na pwede nang iwasan, na hindi na pagdaanan at hindi na mag-cause pa ng sama ng loob at sakit sa puso ninyo. Madali namang maiwasan kung talagang makikinig lang. Ang pagkakamaling nagawa ko ay hindi ako nakinig. Sinunod ko yung gusto ko dahil doon ako masaya. Yun lang yung tanging naging dahilan ko. Hindi ko naman alam na hindi naman lahat kasi ng mga nakakapagpasaya sa atin, yun ang tama. Yan ang natutunan ko. Hindi lahat ng feeling mo makakapagpasaya sa'yo, maganda sa paningin mo, sa pandinig mo, makakabuti para sa'yo. So, mahirap sumunod. Kadalasan, parang masakit sa loob mo na bakit gano'n? Doon ako masaya, ba't inibigay? Hindi mo naman kasi alam yung magiging resulta ng gusto mo Siya lang lahat nakakaalam at siya lang nakakaalam kung anong nangyayari sa atin. So, ang maganda dito, sumunod ka talaga. Para makita mo yung resulta. Ngayon, yung mga bago nandito, tingnan niyo yung susunod na mga araw sa buhay ninyo. Kung paano nabuhay kayo dun sa gusto nyo lang. At itry nyo ngayon, tingnan nyo yung resulta na nabuhay kayo sa gusto nyo lang kung saan kayo masaya, kids. At ngayon, itong susunod na araw, subukan naman
ninyo sumunod. Doon sa hindi nagpapasaya sa inyo, pero ang resulta, tingnan ninyo. Ngayon, kung masama pa rin ang resulta sa pagsunod ninyo, mag-isip na lang kayo.